Nakakaalarma itong ganitong klaseng sitwasyon na sinasaktan ng isang Hapon yung isang trainee. No, habang kinakausap niya, pinagmumura niya, sinisigawan niya, pinipisikalan niya talaga as in yung tipong binabatukan. So, malalaman natin sa video na papanoorin natin ngayon kung ano yung mga dahilan. At itong sinasaktan na ito, itong trainee na to hindi po ito Pinoy, ibang lahi po ito. Pero kadalasan ay nararanasan din ito ng mga Pilipino dito sa Japan. So kaya napaka-importante na dyan pa lang sa Pilipinas matuto na tayong magsalita ng Nihongo na kahit papano kung meron maitanong sa atin na kahit basic lang na tanong masagot natin ng maayos. Kasi yung kultura kasi na dito sa pagsasagot ay hindi katulad sa Pilipinas. 'Di ba sa Pilipinas pag pinapagalitan ka, minsan pag sumasagot ka, mas lalong nagagalit yung nanay mo, no, yung tatay mo, kung sino yung namamalo sa iyo. Mas lalo kayo nang pinapalo pag sumasagot ka kasi ang sabi, sumasagot ka na, 'di ba? Pero dito, mas gustong-gusto nila yung sumasagot ka, no? Ayaw na ayaw nila yung hindi ka sumasagot sa mga tanong nila. So, ito panoorin natin yung video at malaman natin kung bakit sinasaktan yung isang trainee. So, tara panoorin natin. 俺が話してんだよ、おめえと。何こんそわそわしてんだよ。 Subuti na nga lang no, nakakuha ng video itong kasama niya na sa tabi kasi para malaman natin kung bakit sinasaktan itong isang trainee. So based dun sa nakikita ko sa video, parang may ginawa itong isang trainee kaya siya napagalitan. And then, ayun nga, tinatanong nga siya kung meron ba siyang reklamo. おいおいあなんでそんな早く撮ってんだよ。おいなんでこんな顔してんだよ、おめえもや。おい So tinatanong siya no kung bakit ganyan yung mukha niya. 俺はてめえと話してんだよ。何こんなとこ見てそわそわしてんだよ。なんでティア勉強しておめえは寝てたんだよ。そういう話してんだよ。 No, siguro ang pangalan nitong kasama itong nag-video si Tia kasi nabanggit niya na bakit si Tia nag-aaral tapos ikaw hindi. So natutulog lang daw siya. So dito pa lang nalaman na natin kung ano yung dahilan kung bakit siya napagalitan. Siguro nasa biyahe sila tapos napansin siguro ng Hapon na natutulog kaya siguro huminto yung Hapon tapos pinagalitan siya kasi siya natutulog and then yung kasama niya nag-aaral. So actually ginagawa ko to sa tuwing bumabiyahe kami kasi nasa front seat ako nakaupo. Kaya ang ginagawa ko pag inaantok ako, siyempre pag nagsi-cellphone, hindi naman pwedeng magsi-cellphone ka pag awkward kasi para sa kanila yung tipong nagda-drive yung Hapon tapos ikaw nagsi-cellphone, awkward sa kanila yun. And then kasi yun din yung napansin ko tapos kaya wala akong ibang way para hindi ako antukin. Ang ginagawa ko, nagbabasa ako, no? Nag-aaral ako sa loob ng sasakyan. So wala naman akong pakialam doon sa mga kasama ko sa likod kung mag-aaral sila o hindi, bahala sila doon sa buhay nila. Basta ako, mag-aaral ako kasi isa din yan sa mga goal ko na makaintindi man lang na kahit papano. Kasi nandito tayo sa Japan para magtrabaho at iba yung lingwahe na kinakaharap natin, no? Hindi natin lingwahe. So mahirap talaga makipag-communicate pag wala kang alam sa Nihongo talaga. So ayun, binanggit ng Hapon na natutulog siya. So ibig sabihin may kasalanan, natutulog pala. So iyon, itong video na to, lalo na sa mga pupunta pa lang dito sa Japan or bago pa lang dito sa Japan, wag na wag kayong matutulog sa loob ng sasakyan pagka nasa biyahe kayo kasi parang pangit sa part nila kasi yun, lalo na kung nasa likod ka nakaupo, no, walang nakaupo dun sa front seat. So yun yung parang ewan ko, parang rules nila dito sa parang yun yung nagiging kultura nila when it comes sa mga ganyan. Kasi kwento ko lang sa inyo nung time na I think 3 months pa lang kami dito, bago pa lang kami sa Kaisha. Nakaupo ako sa harap actually. Then nung nag-park na kami, lumipat ako sa likod kasi I think kumain ako doon kasi gutom ako . Hindi ako kumain ng agahan. And then dumating yung isang leader. Tapos nag-usap sila nung driver. Ang sabi, ginawa doon namin yung driver na literal na driver, taxi talaga. Taxi driver kasi nandun daw kami sa likod nakaupo tapos wala nakaupo sa harap. Kaya ayun, siyempre naintindihan ko yung sinabi kaya ako nag-react agad. Sinabi ko doon sa leader na nakaupo ako dyan sa harap, dito lang yung bag ko sa likod kasi may dala akong baon, kumain ako. Kaya ayun, and then ayun nga, nag-advise naman siya na pag sa sunod daw, wag daw umupo sa likod, doon daw sa harap umupo. So sige, continue natin panoorin tong video na to. 俺がいけねえんかおめえがいけねえんかどっちがいけねえんだよ。どっちだ。俺がいけねえんかおめえがいけねえんか。俺が悪いんかお前が悪いんかどっちだ。
So dito sa part na to, pinapagalitan na siya ng gusto talaga and then tinatanong na siya kung sino yung may mali. Ayan, paulit-ulit tinatanong ng hapon. おい So sabi ng hapon, sino may mali? Ako o 俺が ikaw? 悪いんか No? Inuulit-ulit ng tinatanong. おめえが悪いんだよ。おめえが寝るからいけねえんだよ。お前ベトナム帰る So ぞ。 sinabi na nga ng hapon, no, na gusto mo ba talaga umuwi ng Vietnam? おい。帰りませんじゃねえ。おめえはこのままだと帰らなきゃいけなくなるよ。勉強しないと本気で本当に。いいの？帰りたくないんだろ？日本にいたいんだろおめえは。おい。日本にいてんだろって聞いてんだよ。日本にいたいんかベトナム帰りてんかどっちだよ。いてえなら勉強しろや。寝てねえでよ。 So doon sa bandang dulo na sinabi ng hapon na kung gusto mong manatili dito sa Japan, no, kailangan mong seryosohin mag-aral, no? Mag-aral, wag yung natutulog. So yun yung sinabi ng hapon. Ito, panoorin natin tong video ni Archie Sensei kung ano yung sinabi niya dito patungkol sa pag may namimisikal sa inyong hapon, no? Siyempre may karapatan din tayo bilang OFW, bilang mga trainee dito sa Japan na pag sinasaktan tayo, so may karapatan tayong magreklamo pag ganito na yung nangyari, no? So hindi natin masasabi na mali ng hapon, no? Mali lang ng hapon, may mali din yung isang trainee. So both sila may mali. So panoorin natin tong video ni Archie Sensei para alam natin kung ano yung karapatan natin dito sa Japan. Isa kang OFW or worker dito sa Japan, dapat alam mo yung iyong mga karapatan, no? Lalo na sa mga harassment. So nakalagay dito minasang, genba de no arayuro harassment wa yorosarimasen. So hindi daw talaga allowed minasang any kind of harassment. So ang unang-una na dyan minasang is ang sekohara or sexual harassment. And the second one is pawahara or yung power harassment. Ano nga ba yung power harassment? Genba ni okeru power harassment to wa. Okay, ano ba yung power harassment minasang sa mga genba? So gaman shitemasen ka, sore wa pawahara ka mo shiremasen. So siguro power harassment na yan kapag hindi ka na nakakapag tiis, no? Hindi mo na kayang tiisin ba? Okay, so nakalagay chibang shintai teki na kougeki. So minasang yung mga physical attack sa inyo. So like for example, migi gawa ni kaite arimasu ne. Mono o nagetsukirare shintai ni atatta. No, kapag binato kayo ng mga kahit anong bagay, tinamaan kayo. Ashi de kiraritari naguraritari shita. No, kapag sinipa kayo or sinunto kayo any physical activities. De ikinari munagura o tsukamarite. Sekyo sarita, yung kapag ginanong kami na sang and pinagalitan kayo, so that is kind of power harassment. Okay, marami pa sa baba minasang, pero ang tanong lang kasi ni Idol is kapag yung sa physical. Okay? Okay, ano nga ba yung mga action na pwede natin gawin kapag na-involve tayo sa mga harassment? So, harassment to kita toki, ichibang, hakkiri to ishi o tsutaimashou. Okay, sabihin talaga natin minasang yung intention natin or yung ating will, no? Minasang yamete kudasai yo. Or gusto niyo labing, yamete kudasai yo. Okay, so nakasulat naman dito, di ba? Then, minasang, futatsume wa, no, second yung gagawin is, kaisha no madoguchi ni soudan shimashou. Ayan, nakalagay naman minasang dun sa mga higher person, sa HR. So, sa mga company kasi meron talagang soudan yan. Madoguchi naman minasang. No? Pwede nyong i-consult doon yung mga nararanasan nyo. Okay, pero kapag hindi pa rin kinaya minasang, wala pa rin ginawang action, so pwede na ngayon lumapit sa Rodo Kyoku na pinakamalapit sa inyo or yung Department of Labor. Pero make sure lang minasang na kaya nyong ipaliwanag ang inyong sarili nyo in Japanese, no, in Nihongo, and or mayroon kayong kasama na translator or interpreter minasang para may magtanggol sa inyo. Kasi napakahirap niyan ng mga kotoba dito, ng mga vocabs minasang no, na ginagamit kapag dating dito sa mga ganitong law. So, kailangan nyong ipagtanggol yung sarili nyo, pero kailangan meron kayong Nihongo. So, yun yung kahalagahan ng Nihongo. Minasang lagi kang ini-encourage na mag-aral, magpa-level up ng Japanese. Pero kung nahihirapan kayo na mag-self-study, so, just join my online class kasi nagtuturo ako all level from N5 to N1 minasang sa aking school.